Mula nang magretiro ako bilang kahera sa isang supermarket sa Maynila, akala ko tapos na ang mga araw ng pag-aalala. Pero ngayong araw ng kasal ng anak kong si Daniel, parang mas mabigat pa ang dibdib ko kaysa nung nagsisimula pa lang akong magpalaki ng bata. Maaga akong nagising, ginugol ang 3 oras sa pag-aayos ng buhok at suot ko ang binili kong damit na kulay malarosas na chiffon. Pinaghirapan ko iyon, iniisip na baka sakaling maging espesyal ang araw na ito para sa akin. Ngunit pagdating ko sa venue, isang malaking hotel sa Ermita, mabilis kong naramdaman na mali ang inaasahan ko. Pagpasok ko, hindi man lang ako sinalubong. Walang pangalan sa mesa, walang card, walang nakaabang na upuan para sa mother of the groom. Sa halip, may isang crew na lumapit sa akin. Medyo nahihiya pa at sinabing, "Ma'am Ligaya, dito daw po kayo uupo sa may kusina." Sa may kusina? Sa loob ng pinakamahal na kasal na ako mismo ang nagbayad, mula bulaklak hanggang bandang tutugtog mamayang gabi, isang nakatiklop na upo ang metal ang nakalaan sa akin, nakasiksik sa tabi ng food warmers at trays ng sisig at pansit na paparating para sa reception. Naupo ako doon. Ramdam ang init ng kalan sa likuran ko at amoy ng bawang at mantika na kumakapit sa buhok at damit ko. Tumingin ako sa suot kong sapatos, halos dumikit ang takon sa sahig na medyo malagkit. Pinilit kong ngumiti kahit parang umuuga ang dibdib ko. Pinisil ko ang maliit na handbag ko, ang regalo ni Daniel nung Mother's Day, noong tinatawag pa niya akong mama na may lambing. Hindi man lang ako tinanong ni Daniel kung saan ako uupo. Sa labas ng swinging door, dinig ko ang tawa niya, ang sigaw ng mga bisita, ang mga clicking ng kamera. Nakita ko siyang pinupunasan pa ng nanay ng nobya ang kwelyo niya, parang siya pa ang nagpalaki. Pinilit kong sabihan ng sarili ko, "Huwag kang gumawa ng eksena, Ligaya. Araw niya to." Pero habang tumatagal, habang naririnig ko ang boses ng mga taong ipinagmamalaki ang sarili nilang ambag, habang walang ni isang tumingin sa akin, unti-unti kong naramdaman ang kirot na parang muting napuputol, dahan-dahan pero tiyak. At doon, sa sulok ng kusina ng hotel, nagsimula ang kwento ng isang inang napagod ng maging tahimik. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakaupo roon, nakikinig sa bawat halakhak mula sa labas ng kusina na parang mga pako na unti-unting itinatatak sa dibdib ko. Sa bawat pagtulak ng swinging door, sumisilip ang liwanag mula sa chandelier ng Grand Ballroom. Mga ilaw na binayaran ko, mga dekorasyong pinili ko matapos ang 5 magkakasunod na meeting sa wedding coordinator. Pero ako, ang ina ng groom, nakaupo sa tabi ng lumang cart na may sira ang gulong at isang tambak ng pinaglalagyan ng dessert. Huminga ako ng malalim. Inabot ko ang program na ibinigay sa simbahan kanina. Eleganteng cursive, cream-colored na papel, halatang mamahaling printing shop ang gumawa. Binasa ko ulit ang listahan. Parents of the groom. Walang pangalan ko. Hindi man lang ako nasulyapan ni Daniel habang lumalakad sila sa aisle. Ang nakalagay lang doon ay ang pangalan ng ama niyang matagal nang sumuko sa pagiging magulang. Ako, na nagtaguyod sa kanya ng mag-isa, parang hindi man lang nag-exist. Narinig ko mula sa labas ng boses ng coordinator na ready na po for the first dance. Sumilip ako ng bahagi. Nandun si Daniel at si Emily, nakangiting parang wala silang ibang nakikita sa mundo. Sumayaw sila sa gitna ng mga ilaw at kamera na nakatuon sa kanila. Wala akong magawa kundi panoorin sila sa maliit na awang ng pintuan na parang dialogong hindi ako kasali. Isang waiter na mukhang estudyante pa ang lumapit sa akin. May dala siyang malamig na plato ng manok. "Ma'am, para po sa inyo." Halatang nahihiya siya sa sitwasyon ko. Ngumiti akong purit. "Salamat, iho." Pero hindi ko man lang nagalaw ang pagkain. Nanlamig iyon kasabay ng unti-unting paglalamig ng pag-asa ko na baka sakaling makita ni Daniel ako. Baka tawagin niya ako. Baka hanapin niya ako. Pero hindi.
Hindi siya lumingon. Nang nagsimula ang speeches, mas lalo akong napalubog sa upuan ko. Narinig ko ang boses ng biyanhan kong babae, si Susan, na halos ipagmalaki na parang siya ang nagpalaki kay Daniel. "We love you like our own," sabi niya. Parang sinampal ako ng isang salitang hindi naman direktang sinabi. Ako ang tunay na nagpalaki. Pero bakit parang mas kilala nila ang anak ko kaysa sa akin? Pinilit kong lunukin ng sakit. Tumikim ako, kinuha ko ang panyo ko, at kunwari pinupunasan ko ang mata ko dahil sa usok sa kusina, hindi dahil sa pagtanggi na naguugat sa pinakaubod ng pagkatao ko. At doon, kuunang naramdaman ang pagbitak ng bahagi kong matagal ko nang hinahayaang abusuhin, ang tahimik na pilit kong iniingatan para sa anak kong hindi man lang tumingin pabalik. Dumampi ang malamig na hangin mula sa aircon ng kusina sa batok ko, pero hindi iyon sapat para palamigin ang init ng kahiyan na gumagapang sa dibdib ko. Sa labas, nagpatuloy ang kasiyahan. May sumisigaw, nagtatawanan, may nagche-cheers, habang iniikot ang alak na ako rin ang nagbayad. Nakaupo pa rin ako sa lumang upuan, hawak-hawak ang programa na parang papel na naglalaman ng lahat ng ebidensyang wala akong lugar sa buhay na akala ko'y ako ang nagtayo. Napatingin ulit ako sa awang ng pintuan. Kita ko si Emily, ang bagong asawa ni Daniel, nakangiti ng malawak habang may inaayos siyang hibla ng buhok. Nakatayo sa tabi niya ang mga bridesmaids niyang nakapula, abalang-abala sa pagkuha ng pictures at videos para sa social media. Narinig ko pang may nagsabi, "Emily, ang ganda mo talaga. Perfect ang lahat." Perfect. Pero para sa kanino? Ang mas masakit, nakita kong lumapit si Daniel sa future in-laws niya. Parang mas kampante siya doon kaysa sa puder ko. Nakatalikod siya sa direksyong kinaroroonan ko. Wala man lang pagtataka kung nasa ng ina niyang pawis-pawis at gutom na nakaupo sa mismong kusinang nagluluto ng pagkaing ibibigay sa ibang tao, pero hindi sa akin. Napakunot ang noo ko nang marinig ko ang susunod na bahagi ng programa. Speech daw ng groom. Napalapit ako ng kaunti sa pintuan, hindi dahil excited ako, kundi dahil kahit sana mabanggit niya ang pangalan ko, kahit pa simpleng salamat man lang. Ngunit nang magsalita siya, parang unti-unting nanigas ang katawan ko. "Thank you sa lahat ng nandito. Thank you sa pagbo-welcome sa akin ng pamilya ni Emily. I feel at home with all of you." Parang huminto yung mundo ko. At home? Sa kanila? Hindi ba ako ang tahanan niya? Ako na nag-aruga, nagtiis, nagpalaki? Tuluyan ang lumubog ang puso ko nang marinig kong hindi man lang niya nabanggit ang salitang nanay o kahit pangalang ligaya. Wala. Para bang hindi ako bahagi ng araw na iyon. Para bang hindi ako ang nagtabas ng daan para makarating siya sa puntong iyon. Sa sandaling iyon, hindi galit ang naramdaman ko. Hindi rin inggit, kundi ang bigat na parang binagsakan ka ng buong Maynila sa balikat. Ang bigat ng pagiging ina na lagi na lang nauunang magbigay, huli maghihintay, at minsan hindi man lang mabibilang sa mga listahan ng mga taong dapat pasalamatan. At doon, habang nakasiksik ako sa kusina ng hotel, unti-unti nang nagdidikit-dikit ang mga piraso ng katotohanang matagal ko nang nilulunok. Hindi nila ako problema. Hindi rin ako tanong. Ako ang sagot na hindi nila kailanman binasa. Pagkatapos ng speech ni Daniel, may umalingaw-ngaw na malakas na palakpakan mula sa labas, parang mga paputok sa New Year na diretsong tumatama sa tenga ko. Pero ang mas malakas ay ang katahimikang biglang bumagsak sa loob ko. Yung klase ng katahimikan na parang walang laman ng dibdib mo, kahit puno ng ingay ang paligid. Nakaupo ako, nakayuko, pinagmamasdan ng mga kamay kong nanginginig ng bahagya. Hindi ako sigurado kung dahil sa lamig ng aircon o dahil sa sakit na pilit kong tinatago. May waitress yung dumaan, dala ang tray ng dessert. Tumingin siya sa akin. Nag-alangan. Tapos mahina niyang sinabi, "Ma'am, gusto niyo po ba ng cake?" Tumaas ang ngiti ko kahit hindi ko gusto. "Salamat, iha."
Binigay niya sa akin isang pirasong vanilla cake with raspberry filling. Paborito ni Emily. Hindi ko hinipo. Hindi ko gusto ang raspberry. Alam yun ni Daniel noon, pero siguro tulad ng lahat ng iba pa, nakalimutan na rin niya. Narinig kong nagsimula ang music set ng band. Romantic na tugtog, masayang ambience. Naramdaman ko ang lambot ng upuan habang nawaupo akong diretso. Pilit iniintindi kung paano sila nagkasya doon ng kalayaan habang ako'y pinagkasya naman sa sulok ng kusina. Nilingon ko ang mga food trays, ang mga niluluto ng chef, ang mga staff na dali-daling nag-aayos. Ako ang nagbayad sa lahat ng iyon. Ako ang nag-ipon. Ako ang nagtiis ng lahat ng overtime. Ako ang nagbigay. Pero ako ang natira sa gilid. Ilaw mula sa ballroom ang sumingit sa pinto. Nakita ko si Susan, ang ina ni Emily, nakaupo sa head table, nakikilig, halos parang siya ang tunay na ina ng groom. Nakasandal pa si Daniel sa upuan, nakikipagkwentuhan sa kanila. Parang doon siya lumaki. Parang hindi ko siya pinasakay sa jeep araw-araw papuntang eskwela. Parang hindi ko siya ginising tuwing madaling araw lang para siguraduhing may baon siyang pandesal. At sa likod ng pintong iyon, nagdiriwang sila nang wala akong pangalan. Umangat ang bigat sa lalamunan ko, tinakpan ko ang bibig ko gamit ang panyo, kunwari may sipon. Pero ang totoo, nilununok ko ang sama ng loob na pilit kumakawala. Hindi ako imiyak. Hindi ako nag-ingay. Nanatili akong tahimik. Pero sa loob ng katahimikan ko, may narinig akong malakas na tunog. Hindi mula sa banda. Hindi rin mula sa mga bisita. Tunog iyon ng isang bagay sa loob ko na unti-unti nang napupunit at katagpong iyon, doon ko unang naramdaman ang isang kirot na hindi natakot, hindi nalungkot, kundi ang simula ng pagagising ng isang inang matagal nang tinatanggalan ng halaga. Pinilit kong magpakatatag habang nakaupo roon, pero sa bawat minutong lumilipas, para akong unti-unting nalulunod sa tunog ng kasiyahang hindi naman para sa akin. Pag muling bumukas ang pinto, isang mabilis na sulyap ang nakuha ko. Nakita ko si Daniel na tinatawanan ng biro ng best man niya. Nakangiti siya, relaxed, parang walang mali, parang wala akong bigat na pasan-pasan sa sulok na ito ng kusina. Napayuko ako. At parang bigla kong naalala ang gabing nagpa-practice siya para sa entrance exam. Nakaupo ako nun sa tabi niya. Hawak ang kape na binili ko kahit huling pera ko na. Ang sabi ko pa noon, "Anak, balang araw maaabot mo rin ang pangarap mo." At ngayon, eto nga siya, nakarating sa pangarap, pero mukhang kasama sa pag-akyat ang pag-iiwan sa akin sa pinakailalim. Muling sumara ang pinto. Huminga ako ng malalim. Akala ko tapos na ang kirot, pero narinig ko ang announcement. "Mother-son dance na po tayo." Natigilan ako. Mother-son dance? Hindi ba't sinabi na Emily sa akin noon na tatanggalin lang nila sa program kasi mas modern daw ang peg nila? Sumilip ako at nanlaki ang mata ko. Sumasayaw si Daniel, pero hindi ako ang kaparehan niya. Si Susan, ang nanay ng nobya, ang babaeng 3 beses ko lang nakilala bago ang kasal. Nakasandal si Daniel sa balikat niya at hindi ko alam kung alin ang mas matindi, yung sakit na parang pako sa dibdib o yung amoy ng bawang at mantika na bigla nang naging amoy ng pang-iiwan. Napahigpit ang hawak ko sa handbag ko, ramdam ko ang panginginig ng daliri ko. Hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko, ano bang nagawa ko para mapunta rito? Paano naging tama sa kanila na ilagay ako sa kusina habang ipinagpapasalamat niya ang pangalawang nanay na hindi man lang nagpalit ng lampin niya kahit kailan? Nagtatawanan ulit ang mga tao. May nagpicture pa. Maya-maya, biglang dumaan ang isang waiter na nagmamadali. Nabunggo niya ang mesa sa harapan ko at natapon ng ilang droplets ng sabaw sa sahig. "Sorry po, ma'am." Umiling ako. "Okay lang, iho." Pero hindi naman talaga okay. At doon ko naramdaman ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang uri ng katahimikan na hindi na takot, hindi na palusot, hindi na pagtitiis,
kundi isang katahimikan na parang bulkang sa ilalim ng lupa. Tahimik, pero nag-iipon ng lakas. At alam kong darating ang sandaling hindi ko na yun makukulong. Nang natapos ang mother-son dance, na hindi naman pala para sa akin, bumalik ang ingay sa ballroom. May sumigaw ng, "Picture tayo!" May tumatawa, may nagbubukas ng champagne na ako rin ang nag-abono bago pa man sila maghanap ng supplier. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang napakalalim na katahimikan sa loob ko na parang kumakain sa bawat hininga ko. Pinilit kong huwag sumilip ulit, pero nang bumukas ang pinto dahil sa dumaan na waiter, hindi ko napigilan. Kita ko si Emily, nakahawak sa braso ni Daniel, nagbubulong ng kung anong biro. Tumawa si Daniel. Isang tawa na hindi ko na narinig sa kanya nang ako ang kasama niya. Parang biglang naging malinaw ang lahat. Hindi ako parte ng araw na iyon. Hindi ako inasa harap ng mga bisitang iyon. Ako'y parang prop na hindi nila kayang ipakita dahil hindi bagay sa aesthetic. Naramdaman kong nanunuyo ang lalamunan ko. Uminom ako ng tubig mula sa maliit na plastic na iniabot ng isa sa staff. "Ma'am, kung gusto niyo pong lumipat sa ibang upuan." Umiling ako. "Huwag naman, iha. Dito na lang." Ayokong ipakitang nasasaktan ako. Hindi nila deserve makita iyon. Pinunas ko ang dulo ng mata ko gamit ang panyo. Hindi dahil sa luha, ayaw kong tanggapin iyon, kundi dahil sa init at amoy ng mantika na kumapit sa mukha ko. Sabay na patingin ako sa sahig. May maliliit na talsik ng sabaw na natuyo na. Doon pala ako nakaupo ng ilang oras. Parang hindi bisita kundi parang isa sa mga taga-kusina. Naalala kong bigla ang sinabi ni Emily isang linggo bago ang kasal. "Tita Ligaya, baka pwede pong simple lang ang suot nyo ha, para neutral sa photos." Ninitian ko pa siya noon. Hindi ko alam na yun na pala ang unang senyales na hindi talaga nila ako gustong bahagi ng larawan. Biglang nagdim ang ilaw sa ballroom. May narinig akong, "Announcer, cake cutting na po tayo?" At doon, parang may kung anong tumusok sa puso ko. Iniisip kong maiimbitahan ba nila ako kahit doon man lang? Pero nang bumukas ang pinto at sumilip ako, hindi, kumpleto ang entourage. Pamilya ni Emily, pamilya ng best friend niya, ang mga pinsan niya, pero wala ako. Naramdaman ko ang bigat ng dibdib ko na parang may mabigat na batong nilapag sa kalagitnaan nito. Pero sa halip na matumba ako, may kakaibang lakas ang biglang lumitaw. Hindi iyak, hindi pakiusap, kundi isang matinding pag-unawa. Hanggang dito na lang ang pagpapakumbaba ko. At mararamdaman nila iyon, hindi sa salita, kundi sa paraang hindi nila malilimutan. Nang matapos ang cake cutting na hindi man lang ako sinulyapan, bumalik ako sa pagkakaupo ko. Pero iba na ang pakiramdam ko. Hindi na ako yung ina na tahimik lang, umaasa, humihingi ng kahit konting konsiderasyon. Para akong nanunood ng palabas na hindi naman ako invited, kahit ako ang nagpundo sa buong produksyon. Sa tuwing bumubukas ang pinto ng kusina, parang lumalakas sa mga palakpak na para bang sinasampal ako ng paalala na wala akong lugar doon. Narinig ko ang wedding host na nagsimula ng game. Yung typical na, "Kiss your partner," na palakpakan ng lahat. Muling bumukas ang pinto dahil may lalabas na tray ng pork roast at doon ko nakita ang eksena. Si Emily at Daniel, magkahawak kamay, magkahawak pisngi, naghahalikan sa gitna ng crowd. At sa gilid nila, si Susan at ang asawa nito, mayayabang ang ngiti, pinapalakpakan pa ang dalawa. At ako? Ako ang nagbayad ng pork roast na iyon. Ako ang nag-improve ng menu kasi sabi ni Emily, "Tita, masosyal kung may carving station." Ilang segundo akong tulala bago ko tuluyang ipikit ang mga mata ko. Hindi para magpahinga, kundi para pigilan ng luha na ayaw kong palayain. Sinabi ko sa sarili ko, hindi ako iiyak para sa taong hindi man lang nagtanong kung nasan ako. May lumapit ng head waiter. "Ma'am, gusto niyo po bang lumipat sa staff table? Mas malamig po doon." Napangiti ako, pero hindi iyon masayang ngiti. "Ayos lang ako dito."
sabi ko. Pero ang totoo, hindi. Sa labas nag-start ang toast ng father of the bride. Emily has always dreamed of a fairy tale wedding. Napangiti akong mapait. Oo nga, fairy tale nga. At ako ang kontrabidang hindi nila gustong makita sa eksena. Sumunod ang toast ng mother of the bride. We are very grateful to welcome Daniel into our family. Parang anak na rin namin ito mula noon pa. Doon ako napatingala. Noon pa? Kailan? Paano? Hindi ba't ako itong nagpalaki? Ako itong nagpagaling sa lagnat niya. Ako itong hinintay sa labas ng eskwela tuwing hatiang gabi dahil sa practice. Habang tumutulo ang tawa nila sa bawat sulok ng ballroom, unti-unting tumitigas ang loob ko. Kung kaya nilang gumawa ng programa na walang puwang para sa akin, kaya ko rin gumawa ng desisyon na hindi nila malilimutan. Hindi pa ako sigurado kung ano iyon. Pero sigurado ako sa isang bagay. Ito na ang huling araw na papayagan kong tratuhin nila akong parang wala. Hindi ko inaasahan na darating ang sandaling iyon, pero dumating. Nang nag-announce ang host na, "Dessert will now be served," biglang pumasok ang isang waiter sa kusina dala ng plato ng mini leche flan at puto cheese. At sa likod niya, may sumunod na isa pang waiter, halos mapatid pa sa kable sa sahig. Nagbukas ang pinto ng mas malaki kaysa dati. At doon, sa mismong sandaling iyon, nakita ko ang buong view ng ballroom. Parang sinihan na nagbukas na kurtina. Mga bisitang nakangiti, mga magagarang centerpiece, mga ilaw na nakakislap sa bawat anggulo. Ako ang nagbayad ng lahat ng iyon, pero heto ako, nakaupo sa tabi ng mga kaldero ng kare-kare at trays ng garlic rice. Nang napalapit pa ang waiter, narinig ko ang isa sa mga bridesmaids na nakatalikod, pero rinig ko ang boses. Si Tita Ligaya? Diyan ba talaga siya uupo? Medyo... Ayun. May sumagot. Mahina pero malinaw. Si Emily ang may gusto niyan. Sabi niya, baka makasira sa shots. Tumigil ang hininga ko saglit. Hindi ako nagkamali ng dinig. Hindi lang basta nakalimutan. Plano. Sinadya. Ayaw nila ako sa pictures kasi makakasira. Naramdaman kong parang may gumuhit na apoy mula dibdib ko papunta sikmura ko. Hindi ito inis, hindi tampo. Galit. Galit na matagal ko nang ikinukulong dahil lagi kong iniisip na baka ako lang ang sensitive, baka may rason sila, baka ay hindi nila kayo sinasadya. Pero hindi pala. At doon ko naramdaman ang unang sagitsit ng boses ng sarili kong matagal ko nang pinatatahimik. Ligaya, hanggang kailan ka magtitiis? Muli akong sumilip sa pinto. Nakita ko si Emily, nakaniting parang Reyna. Pinalalagiran ng mga bridesmaids. May celebratory shots pa sila. Nagtitili. Si Daniel naman, nakikitag-cheer sa pamilya ni Emily na parang kapanalig na niya simula't sampul. Pero ang pinaka nakakasakit? May hawak siyang bote at nilingon ang grupo niya, hindi ako, at sinabing, "To family." At lahat sila nag-cheers. Ako, wala. Ako na tunay na pamilya niya. Humigpit ang hawak ko sa handbag, halos punitin ng mga dalili ko ang gilid nito. Naramdaman kong parang may biglang tumigas na loob, parang may pintuang kumakalansing sa dulo ng isip ko. Isang pintuan matagal nang nakasara. At bigla kong alam, ito na. Ito ang sandaling hindi ko natatalikuran. Hindi na ako magpapakita ng pagtitiis. Ngayon, ako naman ang kikilos. Nang humupa ang ingay mula sa kanilang "to family", na tila ba ipinukpok sa ulo ko, napahigpit ang pagkakakapit ko sa handbag ko. Hindi ko na naramdaman ang lamig ng aircon, hindi ko na naamoy ang mantika, hindi ko na napapansin ang mga staff na nagmamadaling pabalik-balik sa kusina. Ang tanging naririnig ko ay ang bulong sa sarili kong matagal ko nang pilit hindi natago. Hindi ka nila ginagalang ligaya. Hindi ka nila pinapahalagahan. Tumingin ako sa loob ng bag ko at doon ko nakita ang maliit na brown envelope. Yung envelope na naglalaman ng resibo, kontrata, bank transfers
lahat ng pinaghirapan kong bayarin para sa kasal nila. Akala ko noon, masaya akong tumulong. Akala ko bilang ina, tunggulin ko iyon. Akala ko pagkatapos ng lahat ng taon ng sakripisyo, maiintindihan nila ang halaga ko. Pero ngayon, malinaw. Hindi nila kailanman intending bigyan ako ng puwang. Hindi kahit isang upuan. Hindi kahit isang litrato. Hindi kahit isang pasasalamat. Narinig ko mula sa labas. Tawagin po natin lahat ng parents for a group photo. Napakurap ako. Group photo? Parents? Ako? Tinawag ba nila ako? Wala naman akong narinig. Muling bumukas ang pinto. Nakita ko ang photographer na umiikot. Inaayos ang posisyon ng lahat. Naroon si Daniel at Emily sa gitna. Nakaharap sa kamera. Kitang-kita ang saya sa mukha. Parang perpektong larawan ng isang pamilyang masaya. Sa kaliwa nila, ang mga magulang ni Emily. Sa kanan nila, ang ama ni Daniel at ang bago nitong asawa. Hindi ako makagalaw. Para akong sinuntok sa sikmura. Para akong ninakawan ng hininga. Bakit sila? Bakit siya? Bakit hindi ako? Ako ang nagpalaki. Ako ang nagpapagod. Ako ang nagpakain. Ako ang nagpatapos sa pag-aaral. Ako ang nagpadala kay Daniel kahit wala na akong pera. At ngayon, sa gitna ng pinakamahalagang araw ng buhay niya, ako ang wala. Hindi ko alam kung dahil sa sakit o sa galit, pero naramdaman kong biglang umiinit ang mukha ko. Parang may sumisirit na lakas mula sa dibdib ko at sa unang pagkakataon, hindi ko tinangkang pigilan. Kinuha ko ang envelope sa loob ng bag ko. Tiningnan ko ito, ang simbolo ng lahat ng contribution kong hindi man lang nila kinilala. At doon pumasok sa isip ko ang isang ideyang hindi ko kailanman inakalang magagawa ko. Kung ayaw nila sa akin dito, kung hindi nila kayang ipakita sa harap ng mga tao, kung kaya nilang burahin ang pangalan ko sa program, mas kaya kong burahin ang isang bagay na hindi nila inaasahan at hindi iyon magiging tahimik. Hindi ko agad ginalaw ang envelope. Nakahawak lang ako roon, mahigpit. Parang may sariling pulso ang papel sa pagitan ng aking mga daliri. Sa labas, tuloy ang group photo, tuloy ang tawanan, tuloy ang pagpapanggap na perpekto ang lahat. Pero sa loob ko, may isang pintong tuluyang bumukas. Isang pintong ilang taon ko nang pilit itinatago. Narinig ko mula sa labas. Perfect! Smile po lahat! Perfect daw. Kung alam lang nila kung gaano kalayo ang tunay na kwento mula sa litratong nakikita nila. Sumandal ako sa upuan at huminga ng malalim. Hindi ko alam kung galit ang nangingibabaw o lungkot, pero isa lang ang sigurado, tapos na ang pagiging tahimik ko. Hindi ito paghihingangda dahil gusto kong manikit, kung hindi dahil gusto kong malaman nila ang halaga ko, ang bigat ko, ang kontribusyon ko. Kung ayaw nilang kilalanin iyon, may ibang paraan para ipaalala. Sa wakas, tumayo ako. Dahan-dahan, hindi pa dabog. Hindi pa drama, taimtim, may bigat, parang bawat hakbang ay may kasamang taon ng pagtitiis. Napatingin ng isang chef na nasa gilid, halatang nagulat na tumayo ako. Ma'am, may kailangan po ba kayo? Nung miti ako pero hindi gaya ng mga pilit kong niti kanina. Hindi iho, may gagawin lang ako. Lumapit ako sa pintuan ng kusina. Humawak ako sa malamig na bakal na hawakan. Huminga ako ng malalim bago bumukas ang pinto. Boom! Sumalubong sa akin ang liwanag ng ballroom, ang amoy ng mabangong bulaklak, ang ingay ng musika, at ang malalaki at masayang ngiti ng mga taong hindi man lang naghanap kung nasaan ako. Nakita ko agad si Daniel. Nakatawa habang may kinakausap na kamag-anak ni Emily. Hindi niya ako nakita. Hindi rin siya tumingin. Parang hindi siya umasa na papasok ako sa esenang ito. Parang assured siya na mananatili akong nakakulong sa kusina, gaya ng inuutos nila. Pero hindi ngayon. Lumakad ako papuntang harapan. Hindi mabilis, pero hindi rin mabagal. Siguradong sigurado ang bawat hakbang.
Nakatingin ng ibang bisita, nagtataka siguro kung bakit ako andon, kung bakit ako nasa gitna. Hindi nila alam na ako ang nagpondo sa bawat dekorasyon na pinipicturan nila. Nang nakalapit na ako, hinawakan ko ang envelope. At sa mismong mandaling umikot si Daniel para tumingin kung sino ang nasa harapan, nagtama ang mata namin. At doon ko nakita, hindi saya, hindi tuwa, hindi pagmamalaki, kundi pagkabigla at takot. At sa unang pagkakataon ngayong araw, narinig ko ang sarili kong boses na matagal ko nang sinisikil. Daniel, anak, kailangan nating mag-usap. Nang marinig ni Daniel ang boses ko, parang may malamig na hangin na dumaan sa gitna ng ballroom. Umurong ng bahagya ang balikat niya at kita ko kung paano nagbago ang ekspresyon niya. Mula sa kasiyahan, naging pagkalito, tapos unti-unting naging kaba. Halos hindi siya makapagsalita. Ma, bakit ka nandito? Bulong niya, pero rinig ng ilang nakapaligid. Hindi ko siya sinagot agad. Tiningnan ko muna si Emily, na halatang nabigla rin. Hawak ang braso ni Daniel na parang ayaw akong papalapitin. Kumunot ang noo niya. Nag-aalangan pero kita ang inis. Ma, baka pwedeng sa backstage na lang tayo mag-usap? Tanong ni Daniel. Nagmamadaling lumapit at parang gusto akong hulihin sa braso para ilayo. Pero hindi ko hinayaan. Ininat ko ang kamay ko bilang senyales na hindi ako gagalaw kahit itulak niya. No, Daniel. Mahina pero mabigat kong sagot. Dito, ngayon. Tahimik ang ilang mesa. May kumakain pa rin ng dessert pero ang iba nakatitig na. Narinig ko pang may nagsabi, "Ay, nanay pala yan. Akala ko isa sa staff." Hindi ko sila nilingon. Hindi ko sila kailangan. Kinuha ko ang envelope mula sa handbag ko at hinawakan iyon sa pagitan naming dalawa. Kita ko agad ang pagputi ng mukha ni Emily nang makita niya ito. Alam niyang iyon ang lahat ng resibo. Umubo si Daniel. Halatang naiilang. Ma, ano ba yan? Baka pwedeng... Pinutol ko siya. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagdrama, pero matibay ang bawat salita. Tila bakal na hindi nababaluktot. Ang lahat ng nasa envelope na ito. Sabi ko, ako ang nagbayad. Venue, catering, flowers, coordinator, cake, bar, lahat anak. Kahit ang suot mo ngayon. Lalong lumakas ang katahimikan, parang may humigop sa buong ballroom. Napalunok si Daniel. Ma, hindi naman namin... Ano? Hindi ninyo ako gustong kasama sa litato? Hindi ninyo ako gustong nasa harap? Hindi ninyo ako gustong makita ng mga bisita dahil nakakahiya ako sa inyo? Sumingit si Emily. Pilit ngumiti. Malamig at plastic ang tono. Tita, hindi naman po ganun. Miscommunication lang po ito. Tumingin ako diretso sa mga mata niya. Miscommunication? Umiling ako. Mabagal. Hindi mo tawaging miscommunication ang plano ninyong ilagay ako sa kusina para hindi ako makasira ng aesthetic ninyo. Napasinghap ang ilang tao. Hindi siya makasagot. At doon, sa gitna ng ballroom, sa harap ng lahat, sinabi ko ang mga salitang matagal nang nakabara sa dibdib ko. Kung hindi ninyo ako kayang kilalaning bilang ina, huwag ninyong gamitin ang pera ko para magmukha kayong masaya. At ibinaba ko ang envelope sa mesa sa harap nila. Pagkabagsak ng envelope sa mesa, tumunog iyon ng sapat para marinig ng mga nasa pinakamalapit na mesa. Hindi man malakas, pero sapat para putulin ang tawanan, sapat para magpaikot ng mga ulo, sapat para manahimik ang musika na parang
kusaring nalansag ang tono. Hindi ko gustong gumawa ng eksena, pero sila ang naglagay sa akin sa posisyon na hindi ko na pwedeng takasan. Si Daniel ang unang kumilos. Kinuha niya ang envelope. Mabilis, parang natatakot na may ibang makita. "Ma, please," bulong niya sa ngipin. "Pwede ba tayong lumabas muna? Hindi ito ang tamang lugar." "Hindi?" Hindi ko tinataas ang boses, ngunit tumigas ang tono ko. "Hindi kayo nagdalawang isip, ilagay ako sa kusina. Hindi kayo nagdalawang isip, tanggalin pangalan ko sa program. Hindi kayo nagdalawang isip, isama ang bago mong stepmother sa group photo. Pero ako ang wala." Gumalaw si Emily. Nag-aalarmang nakatingin sa paligid. Kita sa mata niya ang takot na masira ang perfect wedding image na ipinagmamalaki niya. "Tita, baka pwedeng wag nating gawing public ito." "Public ninyo akong inilagay sa kusina. Isang linya. Diretso. Hindi maalog. May mga bisitang nagbubulungan na. May mga nakatingin kay Daniel na parang sila mismong nalalaman kung gaano kabigat ang ginawa niya. Ang iba, halatang hindi alam kung paano mag-react. Ngunit sa lahat, isa lang ang malinaw. Hindi ko na kayang itago ang sakit na sila mismo ang lumikha. Naglakad si Daniel, palapit. Halatang kinakabahan, umuungong ang boses. "Huwag mo namang gawin ganito sa araw namin, Ma." At doon, napairit ako. Hindi dahil sa galit, kundi sa kabiguan. "Araw ninyo?" Tumingin ako sa paligid. "Daniel, araw ninyo ang ginastos ko. Araw ninyong pinaghirapan ko. Araw ninyong pinlansya ko kahit ubos na ang savings ko. At ngayon, ayaw ninyong tanggapin kahit presensya ko." Umangat ang baba ni Emily. Tila ba gusto niyang magpakatapang. "Kami ang nagplano ng wedding namin. Dapat po irespeto." "Respeto?" Napangiti akong nang mapait. "Hindi ninyo ako rinerespeto kahit konti." Hindi siya tumingin. Si Daniel din hindi makatingin sa akin ng diretso. Huminga ako ng malalim. Hindi ako iiyak. Hindi ako hihingi ng pag-unawa. Hindi ako magsusumamo para kilalanin nila ako. Tapos na ang panahong iyon. At dahil hindi ninyo ako kayang tratuhin bilang ina, sabi ko dahan-dahan, bawat salita parang tinutulis. Simula ngayon, wala na kayong obligasyon sa akin. Nagtaas ng ulo si Daniel, nagulat, natakot, nataranta. At ako, wala na ring obligasyon, bayaran kayo. At sa harap nila, sa harap ng lahat, binuksan ko ang handbag ko, kumuha ng maliit na papel, at inilatag ang resibo ng huling payment sa venue. "Effective immediately," sabi ko. Kinakansela ko ang lahat. Paglapag ko ng resibo sa gitna ng mesa, parang may nag-crack na yelo sa kalagitnaan ng ballroom. Hindi man malakas ang tunog, pero ramdam ng lahat ang bigat. Parang unti-unting lumiliit ang espasyo sa paligid ni na Daniel at Emily habang nakatingin sila sa papel. At sa akin. May mga bisita nang huminto sa pagkain, may tumigil sa pagsasalita, may nag-angat ng cellphone pero mabilis ding ibinaba nang mapansin na seryoso ang sitwasyon. Si Emily ang unang nag-react. "Tita, ano po to? Joke ba to? Hindi po ito pwede." Hindi ko siya pinatinag. Walang biro sa pagpapahiya ninyo sa akin. Si Daniel, halatang nanginginig ang panga, umusad ng isang hakbang. "Ma, hindi mo pwedeng basta-basta i-cancel ang..." "Daniel,
Tinawag ko siya ng may bigat na parang bumalik kami sa panahong batang-bata pa siya at ako ang tinatawag kapag nasugatan. Anak, ako ang may hawak ng kontrata. Ako ang nagbabayad buwan-buwan. Ako rin ang may karapatang bawiin ang anumang hindi ninyo kayang pahalagahan. Napamaang siya. Kita kong hindi niya inexpect na kakayanin kong harapin siya ng ganito. Sanay kasi siya na ako ang sumusuko, ako ang nag-a-adjust, ako ang nag-aabot ng pasensya kahit wala nang natitira. Nagsimula nang lumapit ang wedding coordinator. Namumutla. Ma'am, excuse po. Ano pong ibig ninyong sabihin na canceled po? Tumingin ako sa kanya. Diretsong mata, walang pag-aalinlangan. Mula ngayon, wala nang babayaran. Wala ng coverage, wala ng service. Kung anong nakikita nyo dito ngayon, hanggang dito na lang. Parang may sumabog na bulungan sa ballroom. Si Emily na kanina'y matapang, ngayon ay halos mangisay sa galit at takot. Tita, please, mawawasak ang wedding namin. Hindi ako ang sumira nito. Sagot ko, kalmado pero matalim. Kayo. Lumapit pa si Daniel, halos pakiusap na ang boses. Ma, please naman, hindi ba pwedeng pag-usapan? Inilagay ninyo ako sa kusina. Tapos ngayon gusto ninyo ng private conversation? Tumahimik siya. At doon ko nakita sa mukha niya ang unang piraso ng guilt, ang unang bitak sa kapal ng dingding na itinayo nila bansag sa akin. Naglakad ako paatras, hindi tumatalikod. Para kita ko silang pareho. At kung hindi ninyo kayang tratuhin bilang ina, sabi ko ng mariin, makikita ninyo ngayon kung gaano kahalaga ang ina na minamaliit ninyo. At dahan-dahan, habang nakatitig ang buong ballroom, humakbang ako paalis. Dala ang dignidad kong matagal nilang pinagtabuyan. Habang lumalakad ako palayo, ramdam ko ang bigat ng bawat tingin na nakabikit sa likod ko. Hindi ako lumilingon. Hindi ko sila kailangan makita para malaman ng reaksyon nila. Ang halong pagtabigla, tensyon, at pag-aalinlangan na parang usok na bumabalot sa buong ballroom. Sa bawat hakbang, parang may tinatanggal akong tanikala na ilang taon nang nakabalot sa leeg ko. Pagdating ko sa may gilid, malapit sa entrance ng hall, may sumalubong sa akin na staff. Halata sa mukha niya ang gulat, parang hindi sigurado kung dapat ba siyang magbukas ng pinto o pigilan ako. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong niya. Mahina, parang natatakot na baka umiyak ako. Ngumiti ako. Hindi ngiting masaya, kundi ngiting matatag. Okay lang ako, iha. At sa unang pagkakataon ngayong araw, totoo yun. Habang naglalakad paalis sa gitna ng gulo na ako mismo ang nagpasiklab, narinig ko mula sa loob ang sigaw ni Emily. Daniel, gawan mo ng paraan to! This is your mother! Hindi ko na kailangan makita. Alam kong nagkakagulo na sila. Alam kong lumapit ang coordinator sa kanila, halatang halos maubusan ng hangin. Alam kong may ilang bisita nang tumatawag sa staff, nagtatanong kung bakit biglang natigil ang program. At higit sa lahat, alam kong sa wakas nararamdaman nila kung gaano kabigat ang pagkawala ng taong hindi nila kayang irespeto. Hindi pa ako nakakatalikod nang lumapit si Daniel. Ma, sandali! May lungkot at takot sa boses niya. Hindi ko iyon narinig sa kanya nang nagsalita siya kanina sa harap ng mga tao. Huminga ako ng malalim at saka ko lang siya hinarap. Daniel, ilang taon kitang hindi iniwan. Kahit kailan. Kahit nung wala tayong pera, kahit nung nagkasakit ka, kahit nung lumayo ang tatay mo. Napatungo siya. Pero ngayong araw, kayo ang nang-iwan.
Nakita kong nangingisilid ang luha niya, pero hindi na iyon sapat para balikan ko ang kinagis ng pagiging tahimik at palaging nauunang magpakahumbaba. Kunin mo ang asawa mo. Ayusin niyo ang gulo ninyo. Hindi ko ito nilika. Kayo ang nagsimula nito. Umiling ako, marahan, gunit matatag. At ngayon, kayo rin ang dapat magtapos. Tumalikod ako muli, papalayo sa ballroom. Pero hindi pa ako nakakalabas nang marinig ko ang mabilis na yabag sa likod ko. Si Daniel ulit. Halos nagmamadali, parang natatakot na tuluyan akong mawala sa paningin niya. Nasa pagitan kami ng dalawang pinto. Yung papasok sa ballroom at yung palabas sa malawak na hallway ng hotel. Ang liwanag mula sa chandelier ay nakatutok sa amin para bang spotlight sa eksenang matagal nang dapat mangyari. Ma, please. Pigil niyang sabi. Hinihingal. Bigyan mo naman ako ng tsansang makapagpaliwanag. Huminto ako, ngunit hindi ako agad tumingin sa kanya. Ilang segundo akong nakatulala sa sahig. Tinitimbang ang lahat ng taon, ng pagod, lahat ng sakripisyo, lahat ng oras na pinili kong manahimik para hindi siya mapahiya, para hindi siya ma-pressure, para hindi kami magkasamaan ng loob. Pero ngayon, malinaw na sa akin, hindi ako ang problema. Hindi rin ako ang dahilan. Ang problema ay ang pagwawalang bahala nila sa kung sino ako sa buhay niya. Pagharap ko sa kanya, nakita ko ang pagkataranta sa mukha niya. Para siyang batang nahuli sa maling gawain. Daniel, tahimik pero mabigat ang tono ko. Bakit mo nagawa ito sa akin? Halos mapaatras siya. Hindi niya agad masagot. Ma, hindi ko naman sinasadyang. Hindi sinadya ang ilagay ako sa kusina. Hindi sinadya ang alisin ang pangalan ko sa programa. Hindi sinadya ang ipagmalaki mo ang nanay ng asawa mo habang hindi mo man lang ako nilingon. Hindi sinadya na ipagpalit mo ako sa babaheng 3 beses mo lang nakita bago ang engagement. Tumulo ang isang luha sa pisngi ni Daniel. Ma, hindi ko kasi. Ayoko sanang ma-stress ka. Napatawa ako, pero hindi masaya. Mapait. Parang sugat na pinisil. Ma-stress? Daniel, ilang dekada akong nagtrabaho para sa'yo. Ilang beses akong nagtiis kahit masakit. Ilang Pasko akong walang handa para mapag-aral ka. Tapos ngayon, iniwan mo ko sa kusina para hindi ako sira sa mula pictures ninyo? Niyuko niya ang ulo niya. Halos bumagsak ang balikat niya. Ma, sorry. Pero hindi na sapat ang sorry. Hindi na iyon sapat para punasan ang taong itinago nila. Hindi sapat para burahin ang kahihiyang tiniis ko para lang maging parte ng araw na ako mismo ang gumastos. Daniel? Sabi ko, mas malambot pero hindi natitinag. Hindi ako galit kasi hindi mo ako mahal. Napatitig siya, halos hindi makahinga. Galit ako kasi kaya mong pagpanggap na wala akong halaga. At yun ang pinakamasakit. Hindi agad nakaimik si Daniel. Nakatayo lang siya roon, parang unti-unting gumuho ang mundo niya. Pero sa totoo lang, hindi ko iyon ikinatuwa. Hindi ako nandito para makita siyang masaktan. Ang gusto ko lang, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ay makita niya ako. Hindi bilang abala, hindi bilang background, bilang ina. Ma, mahinang sabi niya. Tinutuyo pa ang luha sa mukha. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Hindi mo alam kasi hindi mo tinanong, Daniel. At doon siya tuluyang napaupo ng marahan sa gilid ng hallway, parang napuwing sa bigat ng katotoanan. Inabot niya ang ulo niya. Hinimas, parang sinusubukang unawain ang lahat ng nangyari. Samantalang ako, nakatayo nang. Tahimik, ngunit matatag. Pinili ko roon mismo na hindi ko nahahayaang bumalik sa dati ang pakikitungo namin kung walang totoong pagbabago. Lumapit si Emily mula sa loob ng ballroom.
Halatang na-stress at hindi mapakali. Nakataas ang kilay, pero pilit lumalambot ang tono. Tita, please naman, hindi na namin kayang gulo. Ang daming bisita. Ang daming nakakakita. Tumingin ako sa kanya. Dahil concerned ka sa bisita. Pero hindi ka concerned sa nanay ng asawa mo. Hindi siya nakareact. Narinig ko pa ang malakas na bulong ng isa sa bridesmaid sa likuran niya. Grabe, bakit nila ginawa yun sa mama niya? Napayuko si Emily, halatang may pumpi sa konsensya. Tita, pasensya na po. Pasensya? Tanong ko. Hindi iyan ang kailangan ko. Respeto ang kailangan ko. Nag-angat siya ng tingin, namingilid ang luha. Pero bago pa siya makapagsalita, si Daniel ang tumayo at humarang sa pagitan namin. Hindi para protektahan siya, kundi para harapin ako ng buong buo. Ma, malalim ang hininga niya. Nanginginig ang baba. Alam kong mali kami. Hindi ko dapat hayaang mangyari ito. Hindi ko dapat inilagay ka sa kusina. Hindi ko dapat tinanggal ang pangalan mo sa programa. Hindi ko dapat pagbigyan ng kahit isa doon. Huminto siya sandali. Humigop ng hangin. Natakot ako, Ma. Natakot ako kapag may sinabi akong kontra kay Emily at sa pamilya nila, magmukha kaming magulo. Natakot akong mapahiya. Mapahiya. Daniel, ako ang pinahiya ninyo. At doon tuluyang bumigay ang luha niya. Hindi iyak ng galit. Iyak ng batang tumanda na, pero ngayon lang naintindihan ang bigat ng nagawa niya. Lumapit siya. Ma, ayokong mawala ka. Kahit isang segundo. Kahit isang araw. Kahit ngayong kasal ko. At kahit masakit, kahit gabi-gabi kong nilunok ang kalungkutan, kahit ilang taon kong inantay ang linyang yon, na gayon ko lang narinig. Pero hindi pa tapos. Hindi pa iyon sapat para mawala ang sugat. Kaya tumayo ako ng diretsyo, huminga ng 2 beses, at sinabi, Daniel, kung gusto mong ibalik ang relasyon natin, kailangan may gawin ka. Hindi salita, hindi pangako, hindi iyakan. At naghihintay ako sa kanyang sagot. Tahimik si Daniel. Tahimik si Emily. Tahimik ang buong hallway. Parang pati ang mga chandelier ay nakikisama sa bigat ng sandali iyon. Naghihintay sila ng sasabihin ko, pero mas naghihintay ako kung ano ang gagawin nila. Hindi na ako uupo sa kusina, hindi na ako magpapakiusap, hindi na ako magpapagamit. Ngayong malinaw na ang lahat, oras na para malaman nila kung ano talaga ang kailangan kong makita. Daniel, sabi ko, mabagal pero mariin. Kung gusto mong maniwala akong nagbabago ka, kailangan mong ipaglaban ako. Napakurap siya, parang hindi inaasahang diretsyong kondisyon. Ipaglaban ka, Ma? Paano? Tumingin ako sa kanya ng diretsyo, walang galit, walang sigaw, walang pakiusap. Sabihin mo sa harap ng lahat kung ano ang totoo. Napatigda si Emily. Sa lahat ng tao, tita, ngayon, sa mismong kasal namin. Tumingin ako sa kanya. Mas madali ba para sa'yo na ilagay ako sa kusina sa mismong kasal ninyo kaysa aminin ng ginawa ninyo? Hindi siya sumagot. Nangibabaw ang tahimik na hiya sa mukha niya. Bumaling ako kay Daniel. Anak, hindi ko kailangan ng apology na tayo-tayo lang nakakarinig. Hindi ako papayag na itago ninyo ako ulit. Gusto ko, hindi, karapatan ko, na marinig ng mga taong pinili ninyong pagmalakihan kung paano ninyo ako trinato. Nakita ko kung paano niya kinuyom ang kamao niya. Kita rin ang pag-alog ng baba niya. Parang gusto niyang umatras, pero alam niyang wala na siyang matatakbuhan. Hindi ito ultimatum. Katotoanan ito. Responsibilidad niya ito. Ma, nilunok niya ang takot. Bibigyan mo ako ng chance kung gagawin ko to? Tumanggo ako. Dahan-dahan, pero hindi nagbabago ang lakas ng loob. Kung haharapin mo ang ginawa ninyo, kung iiwasan mo ng itago ako, kung kaya mong sabihin ang totoo, hindi bilang utang na loob, kundi bilang anak na may dignidad. Huminto siya. Tumingin kay Emily. Nagtagpo ang mga mata nila. Isang tahimik na pagsubok.
At dun ko nakita ang unang pagkabasag ng ilusyon ni Emily. Kita sa mukha niya ang takot na baka mawala sa kanya ang kontrol. Pero kita rin ang unti-unting pag-unawa na hindi na yon desisyon niya. Nagbuntong hininga si Daniel. Malalim, parang tinatanggal ang bigat ng taon ng pagtakbo sa sariling ina. Ma, ayoko nang magtago. Ayoko nang ikahiya ka. Hindi ko na kaya. At sa unang pagkakataon ngayong araw, nakita ko sa mga mata niya ang determinasyon na matagal kong hinintay. Kung kailangan mong marinig nila ang totoo, sabi niya, humihigpit ang panga. Sasabihin ko. At doon, alam kong magsisimula na ang pagbabago. Hindi pa tapos ang sugat, pero sa wakas, may gumagalaw para maghilom. Hindi ko alam kung paano ako nakahinga nang marinig ko yon mula kay Daniel. Parang may tinanggal na bato sa dibdib ko na ilang taon ko nang pasan. Pero kahit naramdaman ko ang kaunting ginhawa, hindi pa tapos ang lahat. Kailangan niyang gawin, hindi lang sabihin. Kung ganon, sabi ko, kalmado pero matatag. Balik tayo sa loob. Napatingin siya sa ballroom. Kita ang tensyon sa balikat niya. Ang daming bisita, ang daming matang nakatingin, ang daming kamera. Hindi yon madaling hakbang para sa kahit sinong groom sa mismong araw ng kasal niya. Pero hindi rin naging madali para sa akin na mapahiya. Tumingin siya ulit sa akin. Malalim ang hininga. Sasamahan kita, ma. Naglakad kaming pabalik. Si Emily ay nakatayo pa rin sa gilid ng gown niya. Hindi sigurado kung susunod ba siya o mananatili. Pagdaan namin, tumingin siya ay Daniel. Hinawakan ang braso nito. Love, sigurado ka ba dito? Sira ang image natin kung... Pinutol siya ni Daniel. Image ang iniisip mo, pero... Nanay ko to. May bigat ang boses niya. Hindi galit, pero hindi na mapag-aalinlanganan. Kailangan kong gawin to. At iyon ang unang pagkakataon na nakita kong numintigil si Emily sa pakikipag-argumento. Hindi dahil napahiya siya, kundi dahil sa wakas, hindi na siya ang nagdidikta ng bawat galaw ni Daniel. Pagpasok namin sa ballroom, napahanto ang music. Ang mga bisitang abala kanina, ngayon tulala, nagtataka. Ang wedding coordinator ay parang malapit ng himatayin. May mga nag-uusap na mahina, may ilan na umiwas ng tingin, pero mas marami ang nag-aabang. Pumunta si Daniel sa gitna. Hinila ang mic mula sa host na napapabulbulong ng, ano nangyayari? Tumingin si Daniel sa akin parang humihingi ng lakas, kaya tumanggo ako ng baunti. At doon, niya inangat ang mic. Pwede po bang sandali muna? Tahingik. May kailangan po akong sabihin, bilang anak. Parang sabay-sabay huminto ang paghinga ng mga tao. Humakbang siya ng isang beses. Ang nanay ko, turo niya sa akin diretsyong ipinakita sa lahat, ay hindi dapat nasa kusina, hindi dapat itinago, hindi dapat ipinahiya. Nagsimulang may humagikhik sa gilid, hindi dahil natatawa kundi dahil hindi makapaniwala. Siya ang nagbayad ng kasal na to. Pagpatuloy niya na nanginginig ang boses. Siya ang nagpakapagod. Siya ang nagpunla ng lahat na meron ako. Tinamaan si Emily. Kita sa mukha niya ang kulay rubla na umaakyat mula leeg niya hanggang pisngi. Tapos, naiyahan ko yung lahat na trituhin sang parang wala. May mga bisitang napamingon kay Emily, may iba sa pamilya nito na nagulat, may ilan na biglang tumahimik. Huminga siya ng malalim, ng dandel. At hindi ko nahahayaang maulit yon. Hindi ko nahahayaang naitago siya ulit. Gusto ko. Hindi. Karapatan ko na marinig ng mga taong pinili ninyong pagmalakihan kung paano ninyo ako trinato. At doon, inalok niya ako ang kanyang kamay. Hindi dahil sa tradisyon, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa tunay niya nagising. Ma, pwede kitang ipakilala ng tama? At sa unang pagkakataon niya yung araw, napatingin ang buong ballroom sa akin. Hindi dahil abala, hindi dahil problema, kundi bilang ina. Hindi ko inaasahan kung gaano kabigat ang pakiramdam nang humakbang ako pabalik sa loob ng ballroom. Pero ngayong hawak ni Daniel ang mikropono at ipinagtatanggol ako sa harap ng lahat, may kung anong parte ng puso ko ang unti-unting lumuluwag.
Hindi iyon paglimot sa sakit. Malayo pa roon. Pero unang hakbang iyon sa matagal ko nang pinapangarap na pagkilala. Nag-angat si Daniel ng kamay niya muli, sabay tingin sa akin. Ma, halika po dito. Hindi ako agad gumalaw. Ang dami kong naririnig. Mga buntong hininga, mga bulungan, mga bisitang hindi malaman kung matutuwa o maiilang. Sa dulo, nakita ko ang ama ni Daniel at ang bago nitong asawa. Pareho silang nakatingin. Hindi makapaniwala sa nangyayari. At si Emily, nakatayo. Halos hindi makahinga. Halatang natataranta. Pero hindi na iyon problema ko. Hindi ako ang may kailangang magbago sa puntong ito. Lumakad ako papunta sa gitna, sa unti-unting lumalawak na espasyo sa pagitan ng mga tao. Habang papalapit ako, lamdam ko ang pagkibot ng dibdib ko. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa lakas na matagal kong inilihim. At pagdating ko sa tabi ni Daniel, marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Mga bisita. Sabi niya, mas malakas na, mas sigurado. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang tunay kong ina. Ang babaeng dahilan kung bakit ako nakatayo rito ngayon. May ilang nagpalakpak, mahina, parang nagdadalawang isip kung tama ba ang nangyayari. Pero unti-unti itong lumakas habang nagsisimula silang makaintindi ng sitwasyon. She deserved a place here, dagdag niya. Pero hindi ko siya binigyan at iyon ang pinakamaling desisyon na nagawa ko. Bumagsak ang balikat ni Emily, parang naubos ang hangin sa dibdib niya. Hindi ako umiiyak. Hindi pa. Pero nang tumingin sa akin si Daniel, hindi bilang tao sa kusina, hindi bilang abala, hindi bilang sagabal, kundi bilang nanay. Doon ko naramdaman ang pag-init ng mata ko. Ma, bulong niya, I'm sorry. Hindi ko kayang tumuloy sa gabi kung hindi ka nasa tabi ko. Nagsimula ng pumalakpak ang iba. Mga tita-tito, ninong-ninang, mga kapitbahay ng pamilya ni Emily. Lahat sila nagbago ang tono. Yung iba na kanina ay nagmamataas, ngayon napayuko, hindi makatingin. Humakbang si Daniel para ipwesto ako sa tabi niya sa harap ng lahat. Mga bisita, gusto ko pong malaman nyo na ang kasal na to hindi matatapos nang wala ang nanay ko. At doon ko tiningnan ang buong ballroom, hindi bilang bisita, hindi bilang iniwan sa kusina, kundi bilang isang inang na dapat nasa gitna. At habang unti-unti kong naririnig ang panibagong palakpakan, doon ko naisip, hindi tapos ang laban, pero ngayon, pantay na ang pwesto ko. Nang matapos ang palakpakan, tumingin ako kay Daniel. Hindi niya binitiwan ng kamay ko. Parang natatakot na bumalik ako sa kusina kung pakawalan lang niya ng sandali. Pero hindi na iyon mangyayari. Hindi na ako babalik sa lugar na ibinigay nila sa akin. Hindi na ako uupo sa tabi ng mga kaldero. Hindi na ako magiging anino sa kasal ng anak ko. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay umikot papunta sa mga bisita. Ngayong malinaw na ang lahat, gusto kong simulan ang gabi ng tama. Nagtinginan ng mga tao, may halong kaba at pag-asa. Ang coordinator, halatang naguguluhan pero napipilitang ngumiti, ay lumapit kay Daniel. Sir, paano na po ang program? I-resume ba natin? Baka gusto nyong i-fix muna yung contract situation po. Tumingin si Daniel sa akin. Ma, pwede pa ba nating ituloy ang gabi? Marahan kong inangat ang mukha ko. Pinasdaan ang tingin ng ballroom na ilang minuto lang ang nakalipas ay naging simbolo ng pangahihiya sa akin. Ngayon, iba na ang tingin ko dito. Hindi na ito lugar ng pagtaboy. Hindi na ito lugar ng katahimikan. Ito na ang lugar kung saan unang narinig ang katotohanan. Tumango ako, hindi dahil nakalimot ako, hindi dahil tapos na ang sakit, kundi dahil ito ang simula ng paghihilom. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa akin. Kung aayusin mo muna lahat, maaari nating ipagpatuloy. At doon siya humarap sa coordinator. Renew the contract. Ako na ang magbabayad.
Lahat. Walang idadagdag na pangalan, walang tatanggalin. Sagot ko na ang kasal namin. Tumanggo ang coordinator, halatang na-relieve. Nagbulungan ng mga tao, pero ngayon hindi puro chismis o panghuhusga. May ilan nang nakangiti sa akin. May ilang nag-angat ng baso. May mga mata nang may respeto. Si Emily naman nakatayo pa rin. Hindi lumalapit, hindi nagsasalita. Pero nang mapansin niyang tinitingnan kita, marahan niyang lumapit. Tita, alam kong hindi mo mapapatawad agad, pero gusto ko sanang subukan. Hindi ko siya iniyakan, hindi ko siya niyakap, pero tumango ako. Isang maliit na hakbang, pero sapat na para maisip niyang may pag-asa pa ang respeto. Pagbalik namin ni Daniel sa gitna, nag-ayos ang banda, muling tumugtog ang musika. Pero bago magsimula ulit ang programa, hinawakan ni Daniel ang mic. At bago ang lahat, gusto kong sayawin ang unang sayaw na dapat noon pa ginawa. Lumingon siya sa akin. Ma, sayaw tayo? At doon, sa ilalim ng mga ilaw na ako mismo ang pinunduhan, hindi na ako tago, hindi na ako nasa kusina. Sa wakas, nasa gitna ako, kung saan dapat noon pa.